Kaupak, isipin mo to. Regular kang naghuhulog sa SSS, binabawas sa sweldo mo o kaya voluntaryo mong binabayaran buwan-buwan para sa pangarap mo na maayos na retirement. Pero paano kung bigla kang kinuha ni Lord ng maaga? Masasayang ba lahat ang pinagpaguran mo na contribution? Ang good news ay, hindi. Hindi masasayang ang contribution mo at hindi mawawala ang benefit na dapat ay para sa'yo. Pero ang malaking tanong, sino ang makakakuha ng SSS benefits mo kapag nawala ka? Asawa mo ba? Ang mga anak mo? O ang mga magulang na umaasa sa'yo? Sa video na to, hihimayin natin ang iba't ibang senaryo para malaman mo kung saan mapupunta ang benefits kapag ikaw ay nawala. Single ka man, kasal, may anak o wala, aalamin natin ang magiging proseso. Panoorin mo muna ang buong video bago ka magtanong, baka kasi nasa video lang ang sagot sa tanong mo. Bago natin pag-usapan ang iba't ibang sitwasyon, gaya ng paano kung single ka o paano kung may asawa ka o may live-in partner ka, kailangan muna nating maintindihan ang tinatawag na SSS hierarchy of beneficiaries. Hindi po pwedeng kung sino lang ang naunang pumila sa SSS o kung sino ang may hawak ng UMID card mo, ay siya na ang makakakuha ng benefits. May batas po ang SSS tungkol dito. Ang pinaka-priority na makakatanggap ng benefits kapag nawala ka ay ang primary beneficiaries mo. Sino sila? Ang iyong legal na asawa, o ulitin ko, legal na asawa, at ang iyong mga anak na menor de edad o kahit adult na anak pero may special needs. Sila ang mauuna sa pila. Kung wala kang primary beneficiary, halimbawa, single ka at walang anak, diyan pa lang bababa ang benepisyo sa secondary beneficiaries. Sila ang iyong mga magulang na umaasa sa iyo o dependent parents. Take note nito dahil importante ito. Pwede lang tumanggap ang mga magulang mo ng benefits kung sila ay tunay na dependent sa iyo. Pero kung hindi naman talaga sila umaasa sa iyo para mag-survive, halimbawa, gainfully employed sila, at may steady income o malaki ang kanilang pensyon, hindi sila pwedeng tumanggap ng benefit. Ngayon, kung wala ka na rin magulang o meron pa pero hindi sila dependent sa'yo, dito pa lang papasok ang mga designated beneficiaries o yung mga taong isinulat mo mismo sa iyong SSS form gaya ng mga kapatid mo o mga pamangkin. Tandaan na hindi kailangan kadugo mo ang designated beneficiary. Pwedeng kaibigan, kapitbahay, o live-in partner mo. Tandaan din na ang primary o secondary beneficiaries ay mas mangingibabaw kaysa designated beneficiaries. Halimbawa, nakasulat sa SSS form bilang designated beneficiary ang kapatid mo, pero meron kang legal na asawa. Kapag nawala ka, sa asawa mo pa rin pupunta ang benefits at hindi sa kapatid mo. Another example, ang nakaspecify na designated beneficiary ay ang live-in partner mo. Pero, buhay pa ang iyong dependent parents. Kapag nawala ka, sa magulang mo pupunta ang benefit at hindi sa iyong live-in partner. Kung hindi ka nag-specify ng designated beneficiaries, ang benefit ay mapupunta sa iyong legal heirs base sa law of succession na nakasaad sa ating family code. Ngayon, paano naman ibibigay ng SSS ang pera? Dito na papasok ang tinatawag nating 36-month rule. Simple lang ito. Titingnan ng SSS kung ilang buwan na ang total na hulog mo bago ka pumanaw. Kung ang total na hulog mo ay mababa sa 36 months, ang ibibigay ng SSS ay isang lump sum amount. Isang bagsakan lang at wala nang susunod. Kung nakapaghulog ka ng 36 months o higit pa, congratulations dahil ang iyong primary beneficiaries ay makakatanggap ng lifetime na monthly pension para hindi magutom ang naiwan mong pamilya. Kung ikaw ay retirado na o permanently disabled at kasalukuyan tumatanggap ng pensyon, kapag ikaw ay pumanaw, ang iyong legal na asawa ang automatic na tatanggap ng 100% ng buwan ng pensyon mo habang buhay. Halimbawa,
15,000 ang monthly pension mo. 15,000 rin ang tatanggapin ng iyong asawa buwan-buwan kapag kinuha ka ni Lord. At lifetime ito. Kung ikaw naman ay active member pa at wala pang pensyon sa iyong pagpanaw, ang pensyon na tatanggapin ng iyong beneficiary ay ibabase ng SSS sa computation gamit ang pension benefit formula. Okay, tingnan na natin ang iba't ibang scenarios at kung kanino mapupunta ang iyong SSS benefit. Unahin natin ang pinakamadalas na tinatanong ng members. Ang unang senaryo ay kasal ka at buhay pa ang iyong asawa nung mawala ka. Paano ang hatian kung meron ka ring mga anak na minor, adult o may special needs? Ayon sa batas ng SSS, ang surviving legal spouse o ang tunay na asawa ang itinuturing na primary beneficiary. Siya ang may hawak ng trono. Ganito ang hatian ng benefits, depende sa sitwasyon. Kung ikaw ay kasal pero hindi nagkaroon ng anak, ang iyong legal spouse ang solong makakakuha ng lifetime na monthly pension mula sa SSS kung umabot sa 36 months ang iyong hulog. Kung hindi umabot ng 36 months ang hulog mo, lump sum amount ang ibibigay. Ang monthly survivor's pension na ibibigay sa legal spouse mo ay katumbas ng pension na tinatanggap mo kung ikaw ay pensyonado. Halimbawa, kung 10,000 ang monthly pension mo, ito rin ang tatanggapin na pensyon ng asawa mo kapag nawala ka. Kung hindi ka pa retired at wala pang pension, ang survivor's pension na matatanggap ng iyong asawa ay ibabase ulit sa computation gamit ang pension benefit formula ng SSS. May magandang setup ang SSS kung meron kang maiiwan na mga anak kapag nawala ka. Bukod sa matatanggap na lifetime monthly survivor's pension ng asawa mo, bibigyan din ng SSS ang mga anak mo na minor de edad o may special needs ng dependents pension. Ang ibibigay na amount ay katumbas ng 10% ng monthly pension na matatanggap ng iyong asawa para sa bawat bata. Ang dependents pension ay ibibigay hanggang mag-21 years old ang bata. Mas malalim nating pag-uusapan ang tungkol sa benefits ng mga anak sa susunod na senaryo. Pero bago natin tatalakayin ito, may ilang importanteng bagay lang na kailangan mong tandaan. Kung hiwalay kayo ng iyong asawa dahil may extracurricular activity siya at may iba nang kinakasama, hindi siya tatanggap ng monthly survivor's pension. Ang monthly pension ay mapupunta sa iyong mga anak at ibibigay ito hanggang umabot sila ng age 21 o lifetime kung may special needs ang anak mo. Kung tumatanggap na ng monthly survivor's pension ang iyong asawa at nag-asawa siya ulit o nagkaroon ng live-in partner, mapuputol ang kanyang pensyon. At ang monthly pension ay mapupunta rin sa iyong mga anak na menor de edad o may special needs. Ang susunod na senaryo ay kung ikaw ay kasal, pero ang iyong asawa ay nauna na sa iyo. Ibig sabihin, biyudo o biyuda ka na. Ano ang mangyayari sa SSS benefits mo kapag ikaw naman ang pumanaw? Dahil wala ka ng surviving spouse na tatanggap ng lifetime pension, ang SSS ay titingin sa susunod na nakalinya na primary beneficiaries, ang mga anak mo. Kasama rito ang mga legitimate at illegitimate na anak basta't nakarehistro ang pangalan mo sa kanilang birth certificate. Pero makinig ng mabuti dahil hindi lahat ng anak ay automatic na bibigyan ng benefit ng SSS. May tatlo tayong categories ng mga anak na dapat mong tandaan. Ang unang category ay ang minor children, mga anak na wala pang 21 ang edad. Kung ang minor na anak ay walang trabaho at hindi pa kasal, may karapatan sila na tumanggap ng monthly base pension kung ang contribution mo ay at least 36 months. Halimbawa, kung 10,000 ang iyong monthly pension, 10,000 din ang tatanggapin nila. Kung hindi ka pa pensioner, ang tatanggapin na monthly pension ng iyong minor children ay ibabase sa pension benefit formula na ginagamit ng SSS. Ang monthly base pension
ay ibibigay hanggang umabot sila ng age 21. Kung hindi umabot sa 36 months ang iyong contribution, lump sum amount ang kanilang matatanggap. Bukod sa monthly base pension, may bonus pa sila. Magbibigay ang SSS ng dependence pension na katumbas ng 10% ng monthly base pension para sa bawat minor na anak. Pero hanggang 5 pinakababatang anak lang. Halimbawa, 10,000 ang monthly base pension. Ang ibibigay na dependence pension ay 10% ng 10,000 o 1,000 para sa bawat minor. Kung 3 ang minor na anak mo, 3,000 lahat ang dependence pension. Ang susunod na kategory ay ang mga adult children na edad 21 pataas. Hindi sila qualified tumanggap ng monthly pension o lump sum amount bilang primary beneficiaries. Hindi na kasi sila considered na dependent mo dahil adult na sila. Paano kung adults na lahat ang mga anak mo at may kanya-kanya ng buhay? Mapupunta ba talaga sa wala ang iyong benefits dahil hindi naman sila pwedeng tumanggap ng monthly pension? Huwag malungkot dahil may matatanggap pa rin sila na lump sum benefit mula sa SSS bilang legal heirs. Hahatiin ito ng pantay-pantay sa kanilang magkakapatid. Ang third category ay ang mga anak na may special needs. Sila yung may physical o mental disabilities na hindi na kayang buhayin ang sarili dahil sa kanilang kondisyon. Ayon sa batas, ang mga anak na may special needs ay itinuturing na dependent habang buhay. Kaya sila ay makakatanggap ng monthly pension plus dependence pension mula sa SSS habang sila ay nabubuhay at hindi lang hanggang age 21. Pero may kondisyon para makatanggap sila ng lifetime pension. Dapat nagkaroon sila ng disability bago sila tumungtong ng 21 years old. At dapat hindi sila mag-aasawa o magkakaroon ng trabaho. Kung wala ka naman kahit isang anak, ibig sabihin 0 ang iyong primary beneficiary, ang gagawin ng SSS ay ibibigay ang benepisyo sa secondary beneficiaries o dependent parents mo. Kung wala ka na ring parents, ang iyong designated beneficiaries na nakalagay sa record ang tatanggap ng benefit. Puntahan naman natin ang mga single members ng SSS. Single ka pero buhay pa ang mga magulang mo at dependent sa'yo. Ayon sa hierarchy na pinag-usapan natin kanina lang, dahil wala kang primary beneficiaries, ang benepisyo mo ay automatic na pupunta sa iyong mga magulang bilang secondary beneficiaries. Pero may plot twist na dapat mong malaman. Ang tatanggapin na benefit ng magulang mo ay lump sum o isang bagsakang cash lang mula sa SSS. Kahit pa lagpas sa 36 months ang contribution mo. Bakit? Dahil sa batas ng SSS, ang monthly pension ay exclusive lamang sa mga primary beneficiaries tulad ng asawa, menor na de-edad na anak at anak na may special needs. Ang secondary beneficiaries gaya ng mga magulang ay qualified lang sa lump sum. Paano naman kung single ka pero pumanaw na rin ang mga magulang mo? May kapatid ka man o wala, sino ang makakakuha ng SSS benefit mo? Dito na papasok ang designated beneficiaries. Titingnan ng SSS kung sino ang isinulat mo sa iyong E1 o E4 form nung ikaw ay nag-apply. Kung isinulat mo doon ang pangalan ng kapatid mo, pamangkin mo o kahit kaibigan mo, sila ang makakatanggap ng lump sum benefit. Isang bagsakan lang din ang makukuha nila. Mahalagang paalala lang kung single member ka. Siguraduhin palaging updated ang iyong SSS record pagdating sa designated beneficiary para siguradong mapupunta ang iyong SSS benefit sa tao o mga tao na gusto mo na makakatanggap nito kapag wala ka na. Ngayon, dumako naman tayo sa sitwasyon ng masisipag at matatag na single parents. Single parent ka at meron kang mga anak. Paano ang hatian? Sino sa mga anak ang makakakuha ng SSS benefits? Ayon sa hierarchy,
Dahil wala kang asawa, ang mga anak mo ang automatic na ituturing na primary beneficiaries. Pero gaya ng binanggit ko sa scenario B, hindi lahat ng anak ang makakatanggap ng monthly pension. At ang makukuha na benefits ng mga anak ay katulad lang din sa diniscuss ko sa scenario B. Meron pa akong gustong talakayin na isang scenario na pangkaraniwan na sa ating bansa. Paano kung 10, 20 o 30 years na kayong nagsasama sa isang bubong? May mga anak kayo pero hindi kayo kasal. Kapag nawala ka ba, makakakuha ba ng pensyon ang naiwan mong live-in partner? Ang sagot ng batas ay isang masakit, ngunit malinaw na hindi. Walang monthly pension o lump sum benefit man lang. Kahit gaano pa kayo katagal nagsama at kahit kilala kayo ng buong barangay ninyo bilang mag-asawa, kung walang valid na marriage certificate, ang live-in partner ay hindi itinuturing na primary beneficiary ng SSS. Ang treatment sa iyo ng SSS ay bilang single member o single parent. Kung may mga anak kayong minor o may special needs, sila ang makakatanggap ng 100% ng monthly pension plus tig 10% na dependence pension sa bawat isa. Diretso ito sa mga bata sa ilalim ng isang legal guardian. Ang maganda lang dito ay pwedeng maging legal guardian ang iyong live-in partner. Pero ang pera ay nakapangalan pa rin sa mga bata. Kung lahat ng anak nyo ay edad 21 pataas at wala kayong anak na may special needs, ang lump sum benefit ay automatic na pupunta sa parents mo kung buhay pa sila. Pero kung wala na sila, pupunta ang lump sum benefit sa designated beneficiaries mo. Dito mo pwedeng ilagay ang iyong live-in partner para siya ang makakakuha. Payo ko sa iyo kung ikaw ay may live-in partner at gusto mo na may makukuha siyang monthly lifetime pension kapag ikaw ay nawala. Magpakasal kayo ng legal. Hindi naman kailangan sa simbahan ang kasal at gumastos ng malaki. Pwede namang civil marriage lang. Mga kaupak, hindi natin hawak ang ating buhay. Anytime pwede itong kunin ni Lord. Huwag nating hintayin may mangyari pa sa atin bago natin ayusin ang ating SSS records. Kung ikaw ay bagong kasal, i-update ang status mo mula single, gawin itong married. Kung ikaw naman ay single, siguraduhin nakasulat ang tamang pangalan ng mga taong gusto mong makinabang sa pinaghirapan mo. Huwag nating iwanan ang pamilya natin na nagluluksa na nga, nahihirapan pa sa paglakad ng papel dahil lang sa napabayaan nating record. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like at i-share sa mga kamag-anak at kaibigan para matuto rin sila. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pa na upak ni Maestro.